Yan, natutuwa tayo kasi may mga kasama si Judy. Ayan, si tita niya at mama niya. Tama ba? Ayan, mama at tita niya. Welcome po kayo. Ayan, dito po. So, sit back and relax. Ayan, parang God loves you. Ayan, so, gano'n. Okay, so ngayon, ang title po ng message natin ay Letting Go of the Baggage. Ayan, so, sino po dito gusto maging maganda, maging masaya, diba? Maging maayos ang Pasko at bagong taon. Taas kamay. Ayan. So, kung gusto nating maging maganda, maayos, masaya ang Pasko at bagong taon natin, so pakilagay sa isipan at puso ang mensahe natin for today. And hindi lang pakilagay, kundi paki-apply po. Yan. Letting go of the baggage. Kasi nga po, di ba, itong year ng 2025, syempre, dinaanan natin ang January, February, March, April, May, June, at hanggang ngayon. At tayo po, inaamin natin sa sarili natin na tayo ay mga tao lamang. Hindi pa tayo ganap, hindi pa tayo perfecto, di ba? Magiging perfect lang tayo kapag nasa langit na tayo. And there are times, sometimes, di ba, nakakaramdam tayo ng mga iba't ibang mga kabigatan sa buhay natin. Iba-iba yan, emotional, mental, spiritual. At it can be, di ba, na ngayong November, kung kailan patapos na ang taon, dala-dala mo yan. And meron niyang isang kwento, di ba? Isang bata na pinagmamalaki niya sa tatay niya. Pa, alam mo ba, itong bato na to na nakuha ko dun sa beach, kayang-kaya ko tong dalhin kasi macho ako. Ayan. Tapos ngayon, tanghali na, tapos yun nga, maghahapon na, napansin ng tatay, naluluha na yung anak. Di ba? Kasi nabibigatan na siya sa yabang niya. Sabi ng tatay, anak, hindi mo naman kailangang i-prove sa sarili mo na malakas ka at macho ka. Diba? I-ano mo na yan, i-let go mo na yan, ibitawan mo na yan para magaanan ka na. At nung nabitawan niya nga, he found comfort, diba? Tsaka lakas ulit kasi nabitawan niya na yung bato na yon. And alam nyo, ganun din sa buhay natin. There are times, meron tayong mga dala-dala sa buhay natin. First, sa mga first times, diba? Sa mga unang mga pagkakataon, diba? Magaan pa para sa atin. Manageable, kayang-kaya. Pero as the days, as the years, as the time goes by, bumibigat na, humihirap na, naiiyak ka na, napapagod ka na. Alam niyo kung bakit? Sa tagal kasi ng iyong pagbubuhat dun sa bagahe na yon. And common sense, sino ba sa atin ang matutuwa, ang gusto, ang type na may dala-dala kang basura throughout the day, o kaya naman sa lahat ng pupuntahan mo, siguro pag nakakita kayo ng tao na yon, tatawanan nyo. Diba? O kaya naman, ikaw ay may nakitang lalaki o babae, sumakay ng elevator, pero yung bagahe niya, dala-dala niya pa rin hanggang umakyat siya, diba? Tatawanan mo siya kasi imbis na let down or let go niya yung bagahe niya, buhat-buhat niya. Diba? And alam nyo, most of the time, ganun din tayo. Na meron tayong mga unnecessary na baggage o bagahe na dala-dala natin na hindi naman talaga kailangan. Kaya nga nung first time ko sa airport, nung November 3, di ba, nababanggit pa rin. Kasi alam nyo, sa tuwing may mga nangyayari sa inyo, kailangan kunin nyo yung lesson doon. Di ba? Doon sa airport, meron akong first time na na-experience doon na meron silang tinatawag na security check pala. Tapos lahat ng bagahe mo, ilalagay mo dun sa umaandar na tapos dadaan yun dun sa scanner. Tapos yung scanner na yun ang mag-i-scan kung ikaw ba ay may patalim o metal sa iyong katawan. Tapos parang sabi sa akin ni Gerald, tay, lahat talaga tatanggalin mo. Kahit yung cup. Talaga naman. Kahit panyo, kahit cellphone dyan. Kahit panyo, kahit cellphone. Talaga naman lahat, as in lahat. Tapos hindi ka nila papapasukin hanggat hindi mo sinusurrender yon. And anong lesson nun, di ba? So ganun din sa langit. Hindi pwedeng pumasok ka sa langit, dala-dala mo mga bagahe mo. Di ba? Pag uwi ko nga, nagulat ako kasi lahat naman, inano ko na. Yung parang nilagay ko na doon, tapos biglang pagka ko sa scanner, tumunog. Tut. Tapos biglang sabi sa akin, sir, dyan lang kayo. Bakit po? Tapos yun nga, yung pala, sa sinturon ko daw, yan, tanggalin niyo po yung sinturon niyo. So, magbo-bold star pa pala ako doon. Di ba? Pero, yun nga, inano ko na.
Sorry. Inano ko na lang, tapos sinurrender ko nga, tapos yun, pinapasok na nga ako. Ay, tapos yung una pala, hindi ako pinapasok kasi pag check ng bag ko, tumutunog, di ba? Yung pala may gunting. Sabi ko, sabi ni Gerald, ba't may gunting ka, tay? Sabi ko, oo nga naman, ba't may gunting ako? Hindi, dala-dala ko kasi yon kapag may mga chicheriyang aanohin, gaganyan. Tapos yung kunwari, may mga tali dito na kailangan ikat, o kaya naman, na high blood yung kids teacher dun sa kabila kasi yung mga gunting pinagkukuha, di ba? So, yun nga, may mga may mga ganun lang akong pero ayun, ang lesson dun sa pagpasok sa security check, yun nga, kailangan you must surrender everything. Okay? Ay, akala ko, ako yung may dumi. Okay, so ang verse natin ay Hebrews 12:1-2. Sabi dyan, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, ito yung didiinan natin, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Tapos verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pag binasa nyo kasi yung konteksto ng verse na to, inihahalin tulad ang Kristiyanong pamumuhay sa isang race. Ano ba sa Tagalog yung race? Karera, yung takbuhan. Na parang sinasabi nga dyan na hindi ka daw pwedeng tumakbo na ang bigat-bigat ng dala mo. Kaya di ba yung mga runner, kapag tumatakbo sila, anong suot nila? Di ba yung mga kagaya niyan, di ba? Yung walang as in bigat, sobrang gaan. Okay? Kasi ang sabi nga dyan, sa introduction natin, kay Warren Wiersbe galing to, sabi dyan, the Christian life is a race. And you cannot run well if you are carrying unnecessary baggage. Ako, alam na alam nyo, di ba? Alam na alam ko na alam nyo yan. Na hindi ka pwedeng tumakbo na ang bigat-bigat ng dala mo. Di ba? Kasi hindi ka makakatakbo ng maayos, o kaya naman makatakbo ka pero mabagal, or hindi ka mananalo. Ganon din daw sa buhay natin. Kaya ngayong magtatapos na ang ating taon, as the year ends, marami daw mga tao ang nagdadala ng mga emotional, spiritual, and mental weight that slows them down. Kaya mamaya iisa-isahin natin yung mga bagay na yon. Kaya naman, God invites us not just to start a new year, but to start light, free from the burdens that hinder spiritual growth. Kaya ngayon, today, God says, lay it down, let it go, and run again. Kaya naman, kung gusto niyo ng maayos na bagong taon, magandang Pasko, yan. So, paki-consider ang mensahe na to. So, number 1, anong kailangan natin matutunan? Number 1, identifying the baggage that slows us. Ano ba yung mga sinasabi na weight dito o mga bagahe na nakakapagpabagal sa atin. Okay? So, hindi lang basta-basta nakakapagpatalo, pwede kang tumakbo, pero mabagal. Parang sa buhay natin, di ba? May mga nagko-continue naman na mga Kristiyano, pero bumabagal. Ngayon, malalaman natin, bakit? Okay? So, una, dahil daw sa mga emotional baggage. Ang verse na didiinan dyan, yung Hebrews 12, verse 1. Yung sabi, let us lay aside every weight. Tapos yung mga weight na to, ito yung mga yan. Yung una, yung emotional baggage. Ano yung mga emotional baggage na yan na dapat nating isuko o iwan na ngayong buwan na to o ngayong araw na ito? Una, yung hurt daw natin from friendships. Diba? Alam natin yan na yung mga isa sa mga emotional baggage natin ay yung mga sakit na dulot ng ating mga kaibigan. O kaya naman, sunod naman, yung rejection na naramdaman natin sa ibang mga tao or yung mga takot natin sa ano't anumang bagay. Last time, 'di ba, nag-preach si Pastor Brother Zaldi, ayan, 'di ba, ng tungkol sa takot, and nalaman natin kung ano-ano yung iba't ibang klase na mga takot. And isa diyan yung kumbaga unhealthy na fear. And yung kapag unhealthy, yun yung lumalayo ka na kay Lord, na da-damage na yung iyong buhay, yan yung kailangan ng isuko kay Lord. Tapos yung mga insecurities natin na dala-dala. Hanggat maaari gusto natin, kung gusto natin ng mas magandang Pasko at bagong taon, lahat ng mga emotional baggage na yan ay alisin natin. Kasi bakit? Ano daw ang ginagawa nila? This
consume energy, and still focus. Nawawalan ka na ng lakas, nawawalan ka pa ng focus, di ba? Kapag takot ka, di ba? Hindi ka makapagpatuloy, di ba? And kapag ikaw naman may sama ng loob, di ba? Hindi ka rin makapagpatuloy. And kailangan kong i-message to kasi nga nung nakaraan may mga kausap din ako. Sabi ko, nung habang nagpe-pray ako ng Thursday encounter, nararamdaman ko talaga na yung parang may marami sa atin, yung mga parang hindi lang sinasabi pero may mga tampuhan, merong mga sama ng loob, ganyan. Pero alam nyo, parang kanina, ang ganda ng nangyari kanina, kasi sinasabi ni Lord sa akin na yung presence daw ni Lord at love niya ang magtutunaw ng lahat ng yon. Kaya minsan may mga pagkakataon parang feeling mo ang tindi ng tampo mo, hindi mo kayang magpatawad. Pero pag nadarang ka sa presence ni Lord, wala talaga lahat ng yan. Parang 'di ba sa paghuhugas natin ng plato, ano ang mas magandang gawin kapag yung dumi ay napakakapit talaga. 'Di ba hayaan mo lang diyan, ibabad mo lang diyan sa sabon, tapos lagyan mo mainit na tubig, maya-maya okay na yan. 'Di ba? Isang wipe mo lang tanggal na agad. Ganun din daw po sa lahat ng emotional baggage natin, 'di ba? Ibabad mo 'yan sa presensya ng Diyos, mag-pray ka ng maigi, mawawala 'yan, 'di ba? Pero syempre, ang unang-unang kailangan mong gawin, aminin mo, 'di ba? Sabihin mo sa Panginoon kung ano 'yung nararamdaman mo. Tapos kagabi, pinapakinggan ko nga 'yung preaching ni Ed Lapis patungkol sa galit. There are times daw nahihirapan tayong patawarin 'yung mga mahal natin sa buhay because of the hurt na ginawa nila sa atin. Pero, di ba, kumbaga parang kung papansinin mo, sinasabi ng Bible, kahit nga daw yung kaaway, mahalin mo, di ba? Paano pa kaya kung yung asawa mo na yung pinag-uusapan? Kung kaibigan mo na matalik noon pa yung pinag-uusapan? Kung ka-churchmate mo na, kung kaklase mo na malapit sa'yo, di ba? Hindi mo ba mapapagpasensyahan? Hindi mo ba mapapatawad? Di ba? Kaya naman, kung meron tayong emotional baggage, ialisin na natin ito. Pangalawa naman ay yung mental baggage. Yan. Ito yung mga sample ng mga mental baggage na dapat nating iwan. Yung mga pag-overthink. Yan. Alam niyo, pag nag-overthink tayo, yan ang rason bakit hindi tayo nakakatulog. Yan ang rason bakit yung iba sa atin ay stress. 'Di ba? Kasi dahil sa pag-overthink. Hindi naman nila naiisip, pero iniisip mo. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa yung mga realization namin ni Ate Mer pag umaalis kami, 'di ba? Yung parang kunwari may mga iniisip yung bibili kami ng drinks tapos isa lang tapos mag-share kami, iisipin namin na iniisip nila, grabe naman yung mag-asawa na yun, siguro walang pera kasi nag-share sila sa isang drink. Pero ang totoo, wala naman silang iniisip. 'Di ba? Kapag lalabas kami, tas ganito yung mga itsura namin, iisipin namin, ay sinasabi ko kapitbahay, ganyan. Pero ang totoo, hindi naman din nila iniisip. 'Di ba? Kasi dahil yan sa pag-overthink natin. Isa rin sa mental baggage, yung mga regret natin. Regrets. O yung mga pinagsisisihan, yung pinanghihinayangan. 'Di ba? Pag ikaw ay nakatira dyan sa mga panghihinayang, 'di ba? Hindi ka rin daw makaka-move on. Sunod, yung mga failure memories. Kagaya ng, for example, may mga yung parang hindi naganap. 'Di ba? Hindi nangyari. Na dapat kasi ganyan yan eh. Expectation ko dyan, ganyan eh. 'Di ba? Parang minsan may mga kagaya ng event, 'di ba? Yung sa film dahil minsan may mga aberya, parang yung mga gumanap o yung mga gumawa noon na down, 'di ba? Pero hindi niyo na kailangang mag-focus doon. 'Di ba? Kasi pwede tayong bumawi, pwede nating ayusin. First time pa lang down ka na, 'di ba? Kaya kumbaga parang una pa nga lang, 'di ba? Kaya wag kayong manahan diyan, 'di ba? Diyan sa failure memories. O kaya naman kung ikaw ay may mga grades, 'di ba, na nag-fail, meron kang maling ginawa sa pamilya mo. Ayan. Tapos sunod, yung anxiety naman about the future. Isa po yan sa mga mental baggage na dapat nating alisin. Kasi sabi nga dito, the mind is the battlefield and faith must win there first. 'Di ba? So tatandaan nyo, kinakailangan manalo tayo sa labanan ng isip natin. 'Di ba? Kaya nga, nawa po, mai-topic din natin yun. Although marami na tayong topic patungkol doon, 'di ba? Yung parang managing your emotions, managing your feelings. Pero from time to time, 'di ba? Kailangan natin ipa-remind sa bawat isa kasi nalilimutan, 'di ba? Kaya for example, ako rin, pwede kong na-share ko to kasi isa rin ako sa mga ganon. Yung parang minsan
yung feelings ko, nagahari na naman, 'di ba? Na parang feeling ko, ganyan. 'Di ba kapag ikaw nga masyado kang nakabase sa feelings, wala, madadaya ka talaga, 'di ba? Pero I pray, 'di ba, na bawat isa sa atin, doon pa lang sa isip, maipanalo na natin. Okay, letter C naman. Isa sa mga baggage ay yung spiritual baggage. At ang mga sample nga niyan ay yung mga secret sins o yung mga sikretong kasalanan. Yung walang nakakaalam kundi ikaw lang. Yung hindi mo sinasabi sa mga kaibigan mo kasi ikaw lang yung nag-i-struggle dito. 'Di ba? So today, you must surrender it to the Lord. Kasi alam nyo kapag may secret sin, na hindi siya yung parang kung maisisikreto forever kasi lalabas siya sa public, 'di ba? Kung ano yung ginagawa mo sa secret, lalabas siya sa public, 'di ba? Parang makikita ng mga tao yung resulta, yung bunga, 'di ba? Makikita nilang malungkot ka, down ka, 'di ba? So yan yung mga kailangan natin na isuko sa Panginoon. Tas yung guilt, 'di ba? Yung mga hiningi mo na ng sorry pero inuusig ka pa rin. Tapos sunod, yung pagko-compromise natin. Yung alam naman nating mali, pero tinatawanan natin, di ba? Naalala niyo yung preaching dati ni Ate Mer, na nakikitawa tayo sa mga joke ng makamundo. Kunwari, nilait ni Vice ganda yung tao na to, tatawanan natin. So minsan, pala yun? Kumbaga parang, kailangan natin na iwaksi yun, iwasan natin yun. Kasi hindi natin dapat tinatawanan yung tinatawanan ng mundo, 'di ba? O ginagawa din nila. And then sunod naman yung lukewarmness din. Yung pagiging maligamgam, yung hindi mainit, hindi malamig. Yan, alam niyo yan kasi sabi ko nga sa inyo, alam niyo yung feeling ng first time tumanggap kay Lord. Yung laging excited, laging pumupunta sa mga gawain, laging nandyan, 'di ba? Hindi nalilate, 'di ba? Yung parang gusto mo ikaw yung mauna doon sa church. 'Di ba? So mapapansin mo na lukewarm ka kapag lagi ka na lang humahabol, 'di ba, sa gawain. Yung parang kunwari kaya mo naman, 'di ba? Pero yung nalilate ka na lang. Pero minsan yun nga, 'di ba? Kumbaga nagiging excuse natin yung it is better to be late than never. Pero kung forever na or lifetime na yung pagka-late, hindi na rin maganda, 'di ba? Yung pagka-late natin. Kaya alisin natin 'yon kasi isa 'yon sa pagiging lukewarm. I remember dati, nung wala pa ako asawa, talagang may mga leading sa akin si Lord na pumunta sa church, even Sunday, ng 6 a.m. Tapos nagpe-pray lang ako doon. Magugulat yung mga full-time sa akin, mauuna ako doon. O kaya naman, yung parang hindi pa sila ready, nakahiga pa sila, nandun na ako, di ba? Kasi may mga parang pangungusap si Lord na kailangan, kunwari, may pangungusap siya na ibalik mo yung ganito mo. Yung parang pagka gusto mo ulit bumalik kay Lord, aalis ka dun sa normal na ginagawa mo. 'Di ba? And sana mangyari din sa atin 'yon, 'di ba? Kaya 'yon. And the next naman ay yung sabi nga diyan, ang ginagawa nito, this drain spiritual passion and confidence before God. Nung kamakailan, pinagpe-pray ko 'yun sa Panginoon na Lord, nawa po maranasan ko po ulit, tsaka maranasan po naming lahat yung burning passion. Sabi nyo nga yung burning passion. Di ba pag sinabing burning passion, yan talaga yung nasusunog na, yung alam nyo yung parang pag nakita ka ng mga tao, masasabi na talaga to, may burning passion to. Kasi talagang lahat ginagawa niya eh. Maligtas lang yung mga kids, talagang sinusundo niya. Di ba? Makasimba lang yung mga tao, talagang nag-i-effort siya kasi burning passion. Di ba? Yung parang pag nakikita mo na malamig yung kapiligaran, ikaw yung nagpapainit. Di ba? Kasi merong burning passion. Yung hindi ka hindi ka nagiging komportable, 'di ba? Sa normal lang kasi gusto mo extraordinary. And 'yun ang ipag-pray din natin. Yung parang naglolong din kasi ko sa Panginoon na Lord, mabalik ulit kami. Lahat ng edad dito, YA, youth, kids, mabalik ulit kami sa supernatural living. Yun talagang parang kami sa mga, yung parang madarang ulit kami sa mga supernatural. Kasi di ba minsan tayo, kapag parang feeling natin, kaya na natin yung sarili natin, minsan hindi natin napapansin na papagdependahan na pala natin yung sarili natin. Di ba? Kumbaga parang pag kunwari, nag-event tayo, lagi tayong dependent sa kakayanan natin, sa talento natin, sa decoration na meron tayo. Di ba? Pag kunwari, may sakit tayo, lagi na lang tayo nakadepende sa doktor, sa check-up, sa mga gamot. Di ba? Pero nalilimutan natin, for example, pag sumakit ulo natin, sumakit mata natin, sumakit tenga, tiyan, di ba?
una mong naaalala, ano? Biogesic, polymagma, di ba? Imodium. O una mong naaalala yung mag-rebuke ka muna. Di ba? Kasi na-testimony yan ni Joyce Meyer, buong araw niya, talagang iniinda yung sakit ng ulo niya. Nirereklamo niya, ba't ba ang sakit ng ulo ko? Biglang nung pahapon na, doon niya nalaman, oo nga no, God has given me the power to trample all the snakes and scorpions. Di ba? May authority ako. Ba't hindi ko nga sawayin to? Diba? Tapos nung nirebuke niya, nung sinaway niya, nung nag-engage siya sa spiritual warfare, dun umalis. Diba? Kaya there are times sa buhay din natin, may mga ganon na pangyayari o pangungusap si Lord na bumalik ka dun sa supernatural. For example, sa mga kita, sa mga trabaho, sa mga pagbibusiness. Diba minsan, habang tumatagal tayo, nagiging natural na lang tayo. Umaasa tayo sa sipag natin, sa dami ng customer, sa mga bonus, promotion na matatanggap natin. Pero hindi ba natin naiisip na ipag-pray na, Lord, magkaroon ka naman ng supernatural provision, no? Di ba? Kaya anong nangyayari, ito yung inaasahan mo, di ba, na kita, pero biglang may dumating na out dun sa kaya mong gawin. Di ba? Biglang dumoble yung pagpapala mo. Amen? Diba, dati mayroon ka lang 5 kilo, tas nung nag-pray ka, nagkaroon ka ng 10 kilo kasi nagbigay si Mayo. na natanggap mo yung pamaskong handog. Yan lang. May mga provision na, yung parang hindi mo inaasahan, pero dahil nag-pray ka, diba, yung, amen, na-gets nyo? Kaya, for example nga, nung tinestimony ko rin yung sa adult, yung parang, ina-expect mo nung birthday mo, magbabayad kayo, diba, ng kakainin mo, tapos biglang may magpo-provide pala, di ba, nang lilibre sa'yo. Kaya sabi ko kay Ate Mer, isipin mo yon, nagbo-pay tayo, parking lang binayad natin. Kasi may mga kaparaanan si Lord na minsan hindi natin nakikita, pero gusto niyang ibigay sa'yo, basta't humiling ka lang. Amen? Amen. Kaya wag kang dumepende on your own understanding, on your own skills, di ba? Sa mga nagtatrabaho dito, minsan, sa mga nag-aaral, akala mo ang makakapasa sa'yo yung tumingin ka dun sa papel ng kaklase mo. Pero hindi mo inaasahan, di ba, yung biyaya ng Diyos na magpapaalala sa'yo, 10-10, ito ang sagot. Number 10. Di ba? Yung talagang yung kinakailangan, umasa tayo kay Lord. Naintindihan? Amen, di ba? Kaya dapat mawala yung mga spiritual baggage na yan. Sa sunod naman, letter D, yung relational baggage. Ano yung mga relational baggage na yan? Sample, yung unforgiveness. Diba? Yung hindi ka nagpapatawad. Yung parang napapasabi ka ng na hindi ko siya papatawarin. Kaya may kwento dyan, isang babae ang na-born again, tapos nag-church na siya, pero habang nag-church siya, mabigat pa rin yung pakiramdam niya. Tapos alam niyo ba, habang nag-worship siya, nireveal sa kanya ng Panginoon na alam mo ba, ba't ang bigat pa rin ang pakiramdam mo? Bakit nararamdaman mo pa rin yan? Meron ka pa rin hindi pinapatawad. At nireveal nga ni Lord na yung hindi niya pinapatawad na tao, yung tatay niya. Kaya nung araw na yon, sinulat niya sa papel yung pangalan ng tatay niya, tapos sinabi niya doon na, Lord, I surrender all to you, I surrender my tatay to you, tapos binibigay ko sa iyo lahat ng mga unforgiveness na nararamdaman ko. Then tinapon niya sa basurahan bilang act of faith or gestures kung tawagin ng iba, 'di ba? Tapos after nun, nakalaya siya. 'Di ba? Kasi ang unforgiveness, isa 'yan sa bumibihag sa atin. Isa 'yan sa mga nagpapasama ng pakiramdam natin. That's the reason why may mga nagpapa-check up, mabigat daw ang dibdib. Pagdating nila sa check up, wala naman daw silang sakit. Hindi masabi ng doktor yung kanilang sakit. Kasi it can be relational baggage. 'Di ba? Na meron ka pang hindi pinapatawad. Pero 'di ba, ang sinasabi ng Panginoon diyan, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin papatawarin. Dahil pinatawad ka, kinakailangan mong patawarin din ang kapwa mo, ang kapatid mo. Sunod yung bitterness. Pag sinabing bitterness, pag naririnig mo lang ang pangalan niya, nang gagalaiti ka na. Naiirita ka na. Gusto mo nang manghambalos ng kung ano-anong makita mo diyan. 'Di ba? Yung ganun ng bitter. 'Di ba? Yung parang makasalubong mo, hindi mo alam, parang gusto mong gumawa ng sarili mong skyway, 'di ba? Doon ka dadaan. 'Di ba? Kasi bitter ka. Kaya kailangan aminin mo 'yan kay Lord para mapalaya ka. O kaya naman, yung mga expectations that were not met. Yan. No, kagabi may
Yung parang may sinasabi sa Ate Mer sa akin na, kasi kahapon, basta may nangyayari kahapon, may nangyari kahapon sa amin. Hindi pala nangyari, may sinabi lang siya. Tapos, tahimik lang ako. Tapos ang inaantay niya pala, magdadadakdak ako. Ganyan, kala niya may... Tapos nung matutulog na kami, sabi niya, akala ko dadakdakan mo ako ng ganyan. Sabi ko, bakit? Sabi ko, 36 na ako, kailangan maging mabait na ako. Sabi ko, from this day forward, magiging mas mabait pa ako. Magiging kagaya ako ni Jesus. Parang ganon. Kasi di ba minsan, may mga... Kaya tumatak nga sa isip ko yung mga terminology ng Gen Z ngayon, na yung mga character development nga, na parang iniisip ko nga, oo nga, no, parang tayo, pag chinek natin yung sarili natin, nagkakaroon ba tayo ng character development? Di ba? For example, dun sa mga expectations that were not met, lagi ba tayong nagagalit pa rin kapag may mga expectation tayo tapos hindi nangyari? Di ba? Ngayon, kailangan ma-develop yan. Ang ina-expect ko sa'yo, bibigyan mo ako ng rose ngayong anniversary natin. Gumamela, binigay mo. Di ba? Hello, ilang taong ka na, di ba? Na-hurt ka pa rin dyan, di ba? Minsan may mga pagkakataong ganon, kay Ate Merco rin yun, lagi naririnig. Yung kapag may ginawa sa atin, marunong tayong magpalagpas. Naiintindihan niyo yung term? Yung parang kunwari na nakakainis yung sinabi, pero ikaw, as a matured person, and as a Christian, binabago ni Lord from glory to glory, marunong kang magpalagpas. Amen? Diba? Yung nasasabi mo, may araw ka rin. Pero for now, smile ako sa'yo. Diba? Yung ganon. Amen? Naintindihan natin? Sabi mo sa katabi mo, kailangan marunong kang magpalagpas. Diba? Sabi nga daw, sabi ni Ed Lapis, kapag daw galit ka, magbilang ka ng 3. Galit na galit. 1, 2, 3. Hindi na nga. Diba? Pag galit na galit ka, magbilang ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bago ka matapos, nakaalis na yung kagalit mo. Kaya, wala na, di ba? Kumbaga, settled na. Kasi, matured na, naayos na, di ba, ang inyong emosyon. Tayo, di ba, kapag nagagalit tayo, kailangan immediate action. May immediate reaction, di ba? Pag tinampal, tampal din. Di ba? Pag sinabihang pangit, mas pangit ka. Di ba? Ganun tayo eh. Pero lahat ng yan, kailangan pala, ibato natin yan. Kailangan isuko na natin yan kay Lord. And yung people were trying too hard to please. Relational baggage din pala yon. Yung kapag nandyan siya, kailangan i-please mo siya. Dito sila, pastor. Di ba? Yung parang laging people pleaser. Di ba? Andyan yung crush ko, gagandahan ko yung worship ko. Di ba? Yung parang, yung lagi kang may piniplease na tao, kaya tuloy hirap na hirap ka. Kasi gusto mo maging yung parang, alam mo naman, kilala mo sarili mo, pero pag nandyan yung mga tao na yan, kailangan mong umayos, di ba? Pero alam niyo, di ba, si Lord, iba. Pagka dating kay Lord, just come as you are. Di ba? Ano man ang lagay mo, di ba? Come as you are. Sa akin lang yon. Yung mga pamantayan ko, kasi sa akin, bawal kang lumapit sa akin ng nakasimangot. Diba? Kailangan smile. Amen? Diba? Kasi syempre, ang pananaw ko dyan, enter His gates naman with thanksgiving. Pero pag kunwari, lumalapit ka kay Lord na bagbagang damdamin mo, tas nagpaka-honest ka, hindi naman niya sinasabing, diba? Yung kaya dito sinasabi na, yan, yung tanggalin natin yung pagiging man-pleaser natin. Okay? So ngayon, na-identify na natin yung mga baggage. Ano naman ngayon ang dapat nating gawin? Okay? Number 2, understanding why God calls us to let it go. Diba? Let it go. Baka may kumanta. Ayan, to let it go. Bakit ba natin kailangan i-let go yung mga baggage na yan? Ang verse dyan ay yung Hebrews 12 verse 1. And the sin which so easily besets us. Sabi nyo nga, besets us. Ayan, yun nga yung sinasabing nagpapabagal. Sabi ni Warren Wiersbe, God removes what we don't need so we can receive what we do need. Ayan. Madalas, tinatanggal ng Panginoon yung mga hindi natin kailangan nang sa gayon matanggap natin
ang mga totoong kailangan natin. Okay? Kaya nawa po sa umagang ito, maalis natin lahat ng mga baggage na yon para makatanggap tayo kay Lord. Letter A, isa sa mga dahilan, sabi, kasi baggage slows down spiritual progress. Yan, yung parang aarangkada ka na spiritually, pero dahil sa mga baggage na yon, hindi ka makaarangkada. Diba? Tapos ito pa, you cannot run with joy while holding weights. Diba? Kaya may napapansin ba kayo na mga kasama ninyo na hindi sumaya-saya? Diba? Kasi alam nyo bakit hindi sila masaya? Kasi they are holding, diba? Baggage. Diba? Kasi alam nyo, ang hindi nakakapagpasaya sa mga tao is yung kasalanan, tas pangalawa, yung mga emotional baggage. Diba? Kagaya nga, for example, diba, yung laging ina-example na umattend ka ng birthday party, pero dahil andun yung kamag-anak mong kinakainasin mo, hindi ka sumaya-saya. Kumakanta ng happy birthday, sabi mo, birthday to you. Birthday. Birthday lang, di mo mabanggit yung happy. Kasi hindi ka happy eh. Diba? Kasi nandun sila. Diba? Yung parang inaalo ka, uy, kain ka, spaghetti, pansit. Iyoko, busog ako. Kasi nandun yung kagalit mo, di ba? Pero ang totoo, kalam na ng kalam yung sikmura mo. Di ba? Gusto mo nang kumain. You cannot run with joy while holding weights. Kaya dapat, patawarin na natin sila. Dapat alisin na natin. Kahit nga yung nabanggit ko rin nga yung mga kamag-anak, kahit kasama dyan, yung mga kamag-anak nating nag-aalipusta sa atin, mga kamag-anak nating kapag may package, nagtatago, hindi tayo binibigyan, di ba? So, yan yung mga sample na dapat inaalis natin sa buhay natin, di ba? Yung yung alam mo, libo-libo ang tsokolate ang ibibigay sa'yo, isang nips na binili sa tindahan, di ba? So, papaltan, di ba? Alam mong may Toblerone doon, di ba? Ang binigay sa'yo, Toleron, di ba? So, dapat, i-release na natin yan. Kahit sa mga, di ba, yung mga politiko, di ba? Alam mo, spam yung binigay sa'yo, ligo, di ba? So, release the unforgiveness, di ba? I-release mo lahat yan. Ikaw na lang ang bumili ng spam mo. Di ba? Kaya dito, sinasabi na, hindi ka kasi pwedeng sumaya pag ikaw ganon. Sabi nga, Christians don't lose the race. They just get tired carrying the wrong things. Diba? Yun naman talaga Ang totoo, ang Kristiyanong pamumuhay ay masayang tunay. Ngayon, nagkakatalo lang kapag may dinadala ka kasi na unnecessary baggage. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, gusto mong sumaya? Yan, iwan mo lahat ng yan. Okay? Yan. So, sunod naman is yung baggage blinds us from God's blessings. Ayan. So, ano yung ginagawa pa ng baggage? Ito yung ginagawa tayong bulag. 'Di ba? Sa katotohanan. Kunwari, pag bitter ka nga, 'di ba? Nagiging bulag ka. Kahit anong try niyang magpakabait, totoo naman yung pagpapakabait niya. Sasabihin mo, plastic. 'Di ba? Bitter ka kasi. 'Di ba? Kaya dapat hindi pala kayo to. Ibang Christian. Yan kasi mapagpatawad kayo Amen. Amen, 'di ba? Pero yun nga sa mga takot din. Diba? Nagiging blind din sila kasi ang nakikita lang nila is yung kaba, yung takot nila. Doon sa remember the Israelites? Meron naman talagang able naman talaga si Lord. Ang dami niyang ginawa, 'di ba, sa Egypt, 10 pa nga na mga plagues. Tapos nung nasa lupang pangako na sila, doon lang sila takot sa mga higante, 'di ba? Kasi bakit? Yung fear nila ay nagpapabulag sa kanila sa katotohanan. And sunod, yung guilt, 'di ba? Ito namang guilt na to ay nabubulag ka sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko sa YA nung Friday, ang grace kasi talaga ay extreme talaga. Sinasabi ng mga tao na extreme ang grace. Well, pag binasa nyo ang Bible, pag pinag-aralan nyo talaga ang grace, extreme talaga. Yung biyaya, sukdulan talaga. Kaya nga may nakapag-compose ng sukdulan Kasi we're sinner, niligtas, tsaka pinatawad ng Panginoon. Halimbawa, kayo yung makakita, kaedad nyo, kasabayan nyo si Apostle Paul noon. Tapos mababalitaan nyo, apostol na. Samantalang killer nung una, murderer, pinatay niya yung mga Kristiyano. Sabay magugulat kayo, Christian na rin. Tapos apostol na rin, tapos nangangaral dun sa may kanto. Diba? Bakit? Dahil sa sukdulang biyaya ni Lord. Ngayon, yung mga guilt na yan, nabubulag tayo sa biyaya ni Lord. Yung parang minsan, may mga pagkakataon nga, tayo nararanasan natin yan. Kaya nga ako, binabago rin ni Lord yung puso ko lately.
na talagang ang dati, 'di ba, galit tayo sa kasalanan. Although ngayon galit pa rin tayo sa kasalanan, pero ngayon may nadagdag na naman na kinakagalitan tayo. Alam niyo yung pagiging religious, yung may religious spirit, yung tipong yung may pride ba kung tawagin. Pag sinabing religious spirit o yung may pride, ito yung nag-iisip na I am better than you. Yung mas spiritual ako kaysa sa iyo, kaya tumigil ka diyan. 'Di ba? Kaya yan yung mga dapat na alisin natin sa buhay natin. Kaya for example, kaya yan yung mga yung parang kalaban ng mga humility. Yan, humbleness. Kaya si Lord galit na galit diyan sa mga Pariseyo. Kasi hindi maibuhos ng Diyos ang todong biyaya sa kanila kasi ang yabang nila. Yung talagang pinagmamalaki nila yung performance nila kay Lord. 2 beses akong mag-tithes. 'Di ba? Lagi akong nasa church. 'Di ba? Mas spiritual ako sa iyo. 7 chapters ka, 14 chapters ako. 'Di ba? Yung mga I am better than you. 'Di ba? Hindi ka mapapatawad ng Diyos. 'Di ba? Kaya kapag may ganyan na tayo, ayan, maging beware, 'di ba? Sabi nga, you cannot see God's goodness if your eyes are on your burdens. Next naman, baggage steals our passion and fire. So kita nyo yan? Anong ginagawa ng mga baggage? Ninanakaw niya ang passion natin at ang apoy. Kagaya ng worry. Pag nag-worry ka, it kills worship. Hindi ka makasamba. Kasi iniisip mo ano ulam nyo mamaya. Diba? Isipin mo muna yung nagbibigay ng ulam. Sambahin mo yung nagbibigay ng ulam, mamaya na darating yung ulam. Amen? Diba? Huwag kang magwa-worry. Hayaan mo. Kaya minsan, diba, yung iba pospos na, ikaw andiyan ka pa. Diba? Yung iba langit na, ikaw lupa ka pa. Diba? Kasi panay ka, pangamba. Diba? Sunod naman, guilt kills confidence. Yung parang nagigilty ka sa kasalanan na hiningi mo na ng tawad sa Panginoon. Hindi ka tuloy maging bold, maging confident. Diba? And hurt kills ministry, enthusiasm. Ito'y mag-ingat kayo. Kasi kapag may hurt, nawawala rin yung enthusiasm. Yan, nakakita na kayong Kristiyano na parang walang gana. Yan, tulungan nyo yon, ipag-pray nyo yon. Kasi ibig sabihin, hurt sila. Diba? Kunwari, may hindi sumasama na sa inyo sa outreach. Kamustahin nyo, dalawin nyo. Kasi baka na-hurt. Nung nag-donut kayo, binigay nyo sa kanya pandikoko. Diba? Yung parang hindi unfair yung ginawa nyo. Naintindihan? Yung nag-joke kayo, pero siya yung center ng joke nyo. Naintindihan? Kasi kaya nawawala ng gana yung iba kasi hurt. 'Di ba? Ipag-pray nyo. 'Di ba? Kanta kayo ng Jesus is in therefore we 'di ba? We should be one. Talagang kailangan maibalik yung kanilang gana. Amen. 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 So, yan. Tas pang-apat, baggage, pero ito nga yung tatandaan natin. Ang baggage is not meant for us to carry. Bakit? Kasi Jesus carried it already. Yan. So kung pag-aaralan din natin yung mga names of God, isa sa names of God ay yung burden bearer, 'di ba? Kaya kung burden bearer siya, ibigay na natin ang lahat ng bigat natin sa kanya. Sabi nga ng 1 Peter 5:7, cast all your cares upon him. Sabi ng Matthew 11:28, come unto me all who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Sabi nga, at the cross, Jesus took the weight so you can run freely. Amen? Amen, di ba? So, wag mo nang buhatin pa. Okay, so, ayan. Pangatlo, and last na to. Ngayon, paano natin i-let go ang mga baggage na yan? Number 1, ayan, sabi ni Warren Wiersbe, you lay down the weight by looking up to Christ. And una, letter A, release it through honesty. So, marirelease pala ang lahat ng mga baggage kapag honest ka. Taas ang kamay ng mga honest. Oh, walang makapagpataas. Ayan, we claim na honest tayo in Jesus' name. Mula ngayon. Ibig sabihin nito, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng mga pinagdadaanan mo, sabihin mo kay Lord. Di ba bakit? Kasi hindi ka naman niya susumbatan. Ba't nararamdaman mo yan? Di ba sabi nga ng Hebrews, naging tao din siya, ang gaya natin. Kaya anuman ang sitwasyon natin, anuman nararanasan natin, ramdam niya, intindi niya, unawa niya. Di ba? Kaya naman sabihin mo sa kanya, Lord, nag-i-struggle talaga ako sa pagpapatawad eh.
Sa tuwing nakikita ko yung kaklase kong yun, gusto ko talagang batuhin ng upuan. 'Di ba? Iano mo, tas maya-maya magugulat ka, i-release ka ni Lord, papalayain ka ni Lord mula doon sa baggage na yon. Kasi sabi, you cannot let go of what you refuse to admit exists. 'Di ba? Galit ka ba? Hindi. Pikon ka ba? Hindi nga eh. 'Di ba? Sino may makakakilalang ganon? Nasasaktan. Sinabi ng hindi, yoko nga eh. 'Di ba? Ayaw daw nila, hindi daw galit, pero kita sa ilong. 'Di ba? Kita sa balat, kita sa muka, 'di ba? Na-hurt ka ba? Hindi nga. Pero tumutulo na yung luha. Masakit ba? Grabe. Grabe ng ano eh. Ano tawag doon? Yung mapanakit, di ba? Kaya naman, dapat daw i-name natin yung baggage. Ang ganda ng mga napapanood ko kay Blood Subchok nung lately, kasi sila pala, dahil deliverance ministry sila, napaka-importante sa kanila nung naming. Sobrang important, kaya inaalam nila yung term, yung mga terminology, tas iniisa-isa talaga nila. Di ba? Nire-rebuke namin lahat ng mga offense, lahat ng mga bitterness, tas yung mga terminology kahit ng science, tsaka ng medicine, talagang nire-rebuke nila doon. Kasi dapat daw, inaano natin yan, pinapangalanan. Kasi kahit nga daw ang demonyo, di ba, may mga pangalan. Di ba? Yung mga Belial, Beelzebub, mga ganyan-ganyan, Jezebel spirit, mga orphan spirit, di ba? Pinapangalanan yan. Kaya dapat sinasabi natin sa Panginoon, tas nire-rebuke natin yan. Kaya for example, si David, di ba, pinag-pray niya yon, search me, O God. Di ba? Nagpapakaanis siya kay Lord. Di ba? Kaya tayo din, ganun din tayo. Kaya ngayong umaga na to, maging honest kayo kay Lord. Sabihin nyo kung ano yung gusto nyo, ayaw nyo nang maramdaman. Diba? And let His freedom come in your life. Pangalawa naman, lay it at Jesus' feet in prayer. Yan. At ito nga, sabi, not a one-time event daw, but a daily surrender. Ano yung dating tinuro ni Berna, tsaka nila Mira? Ay, si Berna nga ba yan? When you remember, forgive, diba? Kapag naaalala mo, magpatawad ka ulit. Kasi araw-araw ang pagpapatawad, araw-araw ang surrender. Sabi mo nga sa katabi mo, araw-araw. Diba? Diba may in-interview na mag-asawa, bakit ang tagal nyo na? Umabot na kayo sa golden year anniversary nyo. Bakit ang tatag nyo pa rin? Diba? Sinagot nung asawa, kasi nagpapatawad kami araw-araw. Amen? Amen sa mga mag-aasawa? Amen sa mga magkakaibigan? Amen sa mga may ka-churchmate? Amen, di ba? Yung araw-araw, patawarin mo. Kaya tingnan mo ngayong katabi mo, makakasama mo lang yan hanggang rapture pag araw-araw mong pinatawad yan. Di ba? Pinaringgan ka sa prayer, pinaringgan ka sa sa mga sinasabi, patawarin mo lang. Di ba? Amen. Amen, di ba? Yung talagang hinahamak ka, patawarin mo lang. Di ba? Kasi for example, sa mga magkakapatid, hindi naman talaga, mundo lang ang nag-iisip nun eh. Pero kapag kapatid mo talaga. Amen? Yan nga yung kasabihan na blood is thicker than water. Pag kapatid mo talaga yan. Hindi mo pwede, magmula ngayon, hindi na tayo mag-sister. Hindi, kahit sabihin mo yan by your words, hindi maitatanggi. Magkapatid kayo, magkailong kayo. Parehas kayo ng kulay. 'Di ba? Yung mga magkaanak ka man, pagkaanak mo, ganun pa rin ang kulay. 'Di ba? Mag-bleach ka man, ganun pa rin ang kulay kasi hindi matatanggi yan. Amen? Magpa-street ka man, paglabas ng anak mo, kulot pa rin yan. 'Di ba bakit? Kasi makapangyarihan ang dugo. Amen? Parang natatawa kayo, pero totoo yun. 'Di ba? Kaya nga minsan, may mga magkakapatid, 'di ba, nag-away dahil sa mana. Di ba? Parang kung aanuhin lang sila, wala. Pag si Lord kinausap sila, ano bang mas, yung parang, yung alam niyo yon. Di ba? Kaya nga minsan, dito rin sa mga, makinig ha, kayo na yung kakausapin ko. Minsan, di ba, pag tayo, nag-away-away tayo dahil sa event, ba't ganyan ba yung edit mo? Ba't ganyan yung decoration mo? Di ba? Tatanungin nyo, kanino nyo ba yan ginawa? Diba? Kanino niyo yan ginawa? Diba? Halimbawa, mag-outreach kayo, hindi perfect, may palyado. Bakit kayo mag-aaway-away? Bakit kanino niyo ba ginawa yan?
Para ba kayo mabida? Para kayo ay matanghal, maitaas? Kanino ba tayo nagtatrabaho? Kanino tayo naglilingkod? Okay, Jesus. Kaya kung mayroong mga nakakainis na pangyayari, forget it. Move on. 'Di ba? Forget the nangyari, pero don't forget the person. 'Di ba? Magkaibigan pa rin kayo. Tsaka lalong-lalo na nga, for example, may nababati ako, uy, ang galing ng tandem ni Alfred, pati ni Paul Manse. 'Di ba? Ayan, yung kumbaga parang minsan pag may nababati, yun ang nagkakaroon ng prone sa attack eh. Kaya, magaling, maganda pala yung tandem i-atake yan, kaya mag-aaway, magkakapikunan, magkakalalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? Pero, huwag kayo mag-focus doon. Mag-focus kayo kay Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, para kanino ba natin ginagawa to? Di ba? So, ganun. Parang dito sa atin, di ba? Magkakapamilya tayo, magkakapatid tayo, ano man yung mga minsan nararanasan natin, tuloy. Amen? Amen. Kasi isa lang ang pupuntahan natin. Di ba? Hindi pwedeng si Raylin nandun sa first heaven. Si Althea nasa second heaven. Si Tenten nasa third heaven. Ay, hindi. Magkikita-kita kayo doon. Amen? Amen. Di ba? Naintindihan? Di ba? Kaya ngayon, pagtiisan nyo lang yan. Di ba? Yung pagpasensyahan. Okay, tapos sunod. Ay, kaya nga sabi, prayer is letting go of what we hold and holding on to Him, di ba? So, tanggalin mo na yung hinahawakan mo para makakapit ka na kay Lord, di ba? Dati, alam ko hindi ko alam, usapang pamasko na to. Dati may mga kasabayan akong mga kapwa ko bata. Tapos, kasi, di ba, pag bata ka, ano mas gusto mo? Barya o kaya naman yung, candy. Yung mga ninong-ninang namin noon, o tita-tita, may mga pakulo sila na pipili ka, candy o pera. Ako kasi alam ko na agad na, mas okay yung pera, di ba? Pero natatawa kasi ko sa mga kasabay ko, gusto nila yung candy. Di ba? Ayaw nila nung 500, ganyan-ganyan. Di ba? Pero minsan, di ba tayo, ganun din tayo. Hinohold natin yung akala natin importante. Pero yung mas importante na gustong ibigay ng Panginoon, hindi mo tuloy makuha, gawang may hawak-hawak ka na. Di ba? Hindi mo makuha yung deliverance mo kasi panay sama ka ng loob eh. Hindi mo makuha yung breakthrough mo kasi panay tampo ka eh. Di ba? Hindi mo makuha yung saya-saya mo. Ang dami mo kasing kainisan eh. Di ba? Pero i-let go mo yan. Tingnan mo, magkakaroon ka ng joy, magkakaroon ka ng breakthrough, di ba? Magkakaroon ka ng yung real satisfaction. Amen? Naintindihan? Ayan Amen? Amen. Di ba? Kaya ang saya, di ba, kapag Christmas na, Merry Christmas! Legit yung Merry. Hindi yung Merry Christmas. Merry Christmas. Di ba? Yung mga pakunwari lang, ganyan. Yan. Tapos sunod, replace it with the Word of God. Sabi, you let go of lies by replacing them with truth. Di ba? So, halimbawa, natatakot ka, tapatan mo ng mga pangako ng Diyos. Nagigilty ka, ipaalala mo sa sarili mo na may grasya ang Diyos, may biyaya ang Diyos. Na-hurt ka, i-remind mo yung sarili mo, pwede kang pagalingin ni Lord. Di ba? Galit ka, may tinatawag tayong pagpapatawad. Alam nyo, ang langit, di ba? Ang langit po ay lugar na kung saan ang mga tao doon ay hindi perpekto, kundi mga pinatawad. Walang pupuntang perpekto doon. Ang pupunta lang doon, yung mga yung ipe-perfect ni Lord. Pero lahat ng nandun, pinatawad lang ng Diyos. Kaya ikaw din, magpatawad ka. Ito rin, mahalaga rin to. Letter D. Surround yourself with the right people. O makinig kayo maigi. Ito, kinakailangan, kung ikaw ay nagmo-move on, gusto mong alisin yung mga baggage mo, surround yourself with the right people. O makinig ha, sino sa inyo ang gusto, nagmo-move on ka, pero yung mga tao sa paligid mo, pinapaalala sa'yo, uy, andyan siya, oh. Uy, siya, oh, ganyan. Di ba nakakainis yun, nakakapikon? Di ba kasi, tinatanggal mo na nga yung baggage mo, panay asar pa sila, gusto mong saksakin ng ballpen. Di ba? Pero wag. Di ba? Pero alam nyo, sana tayo pong lahat dito ha. Kapag merong alam natin, under siya ng healing, wag mong ipaalala ng ipaalala. Ha? Ang ipaalala mo, yung biyaya ni Lord. Ang gawin mo, i-cheer mo. Di ba?
Amen? Amen. Di ba? Hindi yung pinapaalala mo lagi yung sakit na naramdaman niya, yung sakit na naranasan niya, yung panggogo sa kanya, yung mga pangiiwan, yung mga pagpapabaya, di ba? Di ba? Pero alam niyo, kaya makinig kayo maigi. Sino ang number one na nagpapaalala sa atin ng mistake natin, ng failure natin, ng karumihan natin? Di ba walang iba kundi si Satanas? O gusto niyo bang maging anak ni Satanas? Hindi, di ba? Si Lord, kapag kaharap mo siya, ang ipapaalala niya sa'yo, pangako niya. Amen? Hindi niya sinasabi sa'yo, alam mo ba, 10-10, nung 5 years old ka, nanapak ka agad. Di ba? Hindi. Once na nag-sorry ka kay Lord, hindi niya ipapaalala yon. Di ba? Alam mo, Lino, nung... Di ba? Demonyo lang ang gumagawa nun. Di ba? Pero si Lord, tatandaan natin, ang ipapaalala niya sa'yo, mga pangako niya. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Mahal ka ni Lord. Bagong tao ka na. Amen. Diba? Ay, ayan. Kanina nung kumakanta yung choir, naalala ko lang yung kanta ng baby. Yung pag nag-rapture, oh, creation dies. Oh, creation dies. Holy. Ba't ko ba naisip yun? Na ano ko lang kasi. Ayan, tapos yun nga, sabi, you run better with encouragers, not with weight others. Di ba? Kaya nga sa coach, ano mapapansin niyo sa coach? Positive, di ba? Wala kang makikitang coach na negative. Naintindihan? Ako na rin, tumatakbo na, o kaya nagbaboxing. Di ba naman yan? Pangit naman ang movement mo. Di ba? Di ba pag coach, sige, Siva, go, go, go. Di ba? So sana ganun din tayo. Sabi nga, you run better. Ang kinakausap dito, yung mga tao na dapat nag-e-encourage tayo ng mga tao and at the same time, kinakausap din yung mga kailangan na makawala dun sa baggage. Na dapat ang pakinggan mo yung mga positibong tao. Di ba? Yun ang samahan mo. At saka sabi nga, choose people who push you toward Jesus, not toward heaviness. Okay? And last na lang, fix your eyes on Him. So how to let go of the baggage? Fix your eyes on Jesus. Kaya ngayon taon, kung naligaw man ang mga mata nyo, ibalik natin ulit kay Lord. Naintindihan? Kung itong taon, kung saan ka tumingin, sa kaklase mo, sa leader mo, sa kapwa mo, sa kapatid mo, sa gobyerno, di ba? Fix your eyes on Jesus. Siya ang ating pag-asa. Siya ang ating completion. Siya ang magkokompleto sa atin. And sabi nga, baggage loses power when Jesus fills your vision. Di ba napakaganda nun? Nawala ng pinakamaganda sa'yo kundi si Jesus lang. Di ba sa mga may asawa, ganun ang nakaka-touch. Di ba? Ang sweet na maririnig nila sa asawa nila na lalaki. Alam mo, walang pinakamagandang babae dito sa kwarto, sa balat ng tokwa at sa balat ng mundo, kundi ikaw lang. Di ba? Yung kilig na kilig, di ba? Kilig to the bones. Ang mga boninay, kilig to the bones. Ang mga babae niyan, di ba? Ganon din sa lalaki. Pag narinig niya sa babae, ikaw lang pinakagwapo, di ba? Na lalaki sa balat ng tofu. Yan. So, naintindihan? Di ba? So, dapat ganon din. Pagdating kay Jesus, walang pinakamaganda, kundi siya lang. Di ba? Inaalok ka ng ganito, inaalok ka ng ganyan, yung demonyo, inaalok ka ng ganito, hindi bingi ka sa lahat ng mga offer. Kasi ang pinakamaganda sa'yo ay walang iba kundi si Jesus. And sabi nga, peace comes not from empty hands, but from a focused heart. Kasi di ba ganun sa Buddhist? Ganun daw sa mga yung nag-yoga. Yung para magkaroon ka ng peace, kailangan i-empty mo yung sarili mo. Hindi. Kasi tayo, i-empty natin yung mga sarili natin ng lahat ng baggage natin. Pero magpapapuno tayo kay Lord. Diba? Nang sa gayon, wala nang bumalik na demonyo dyan kasi nandyan na si Jesus. And sabi nga, you run light when you run with Him and toward Him. Diba? So magiging magaan ang pakiramdam mo kapag ikaw ay tumakbo sa Kanya, diba? At papunta sa Kanya. Kaya sa conclusion nga natin, tatandaan natin na ang Kristiyanong buhay is not about trying harder, but trusting deeper. Diba? Na pag nagtiwala ka kay Lord, na kaya mo yan, siya ang tutulong sa'yo,
doon mag-uumpisa ang pagbabago. Kaya kapag daw tumingin ka sa sarili mo, ito yung makikita mo. Pag tumingin ka sa sarili mo, pag nagtiwala ka sa sarili mo, isipin mo, masyadong mabigat ang daladala ko. Isipin mo, itong mga emosyon ko, totoo talaga to. Emotions were real. Tapos, iisipin mo na yung mga kasalanan, struggle talaga. Pero alam nyo ba, pag tumingin kayo kay Jesus, maaalala nyo na Jesus is greater than every weight. Diba? Pangalawa, grace is stronger than every wound. Gaano man kalalim, kalaki ang sugat na yan, pwedeng pagalingin ni Lord yan. Amen? And pangatlo, freedom is possible right now. Ang kalayaan ay posible ngayon din. Amen? Amen. Tayo tayong lahat, awitin lang natin yung Lord, I offer my life to you.